Usap mo siya, mararamdaman mo siya. Kaya nga siya ay nasasaktan. Ito lang ang papaalala ko sa inyo, ha? Basta ako'y nag-preach ng Word of God, tiyak masasaktan kayo. At ako'y masasaktan din. Kasi may mga damdamin tayo. Are you with me? Maliwanag ko ba ang sinasabi? Huwag kayong masurprise. Huwag kayong magtaka. Bakit itong pastor na ito lagi na akong sinaktan? Hindi man ako nananakit sa inyo. Mensahe ng Diyos. Sino ka kayo para kayo saktan ko? Tiyo ba? Wala tayong magagawa. Talaga ang salita ng Diyos nakakasakit. Lalo tayo nabubuhay sa kasalanan. Hindi maaaring hindi tayo masaktan. Bakit? Ang ating pinapakinggan ay banal na kasulatan. Bakit ito ay banal? Kasi kinasihan ng banal na Espiritu. Ngayon, kontra ang banal at kasalanan. Ngayon, napapakinggan ninyo yung banal na salita ng Diyos. Siyempre, kinabubuhay sa kasalanan, masasaktan ka talaga. Pero sana tayo nasasaktang napapaigi. Hindi yung nasasaktang nanunungayaw. Sana tayo yung nasasaktang nagpapakumbaba. Hindi yung nasasaktang nagmamaktol. Are you with me? Kaya may mga pastor na takot sabihin ng salita ng Diyos kasi alam na may masasaktan. Ito man ang paalala ko sa inyo. Bakit pag sarili nating damdamin, mahal na mahal natin? Paano yung damdamin ng Holy Spirit? Amen? Tamang sabihin, nasasaktan tayo. At malay na malay tayo sa ating sakit. Pero nagmamalay ka rin pa ba? Sa bawat nagagawa nating kasalanan, sinasaktan natin ang damdamin ng Holy Spirit. Kaya mahirap pagka ang pastor, kukontrolin nyo. Pastor, tigil na yan. Tama na yan. Lunsag na kami. Sino ako para tumigil? Ano gusto nyo pakinggan dito? Sayaw? Breakdance? Hocus-pocus? Magic? Salamangka? No. Expect the Word of God. Nasaktan ka? Dapat lang. May damdamin tayo eh. Ba't mahal na mahal natin ating damdamin? Paano yung damdamin ng Diyos? Alam mo, mag-isa damdamin, selfish tayo. Amen? Amen? Gusto lang lagi nating tayo haplusin. Ang Diyos, hinahaplos mo ba? Ba't kayo parang sumaya? Spirit, doon tayo po-focus. Spirit appoints. Spirit appoints. Ngayon, una, ito yung may kinalaman. Pagsasabayin ko na, hindi lang yung leader, pati yung pinangungunahan. Basahin ulit natin ang text natin. Nandiyo pa ba kayo? Magandang naiintindihan po natin ito. Aba? Bet meron din eh. Ang ganda ng Bible na rin. Inspired talaga eh. Okay. Talagang pagkaganyan ang Bible, ako'y malilimit eh. Mapapalimit magbasa. Okay. Ang sabi po ng 20:28. Ganito sabi. Take heed therefore unto yourselves. Unto yourselves, ang pinakausap po din elders. Bagaman yun ang unang primal address. Sabi diyan, take heed, therefore, unto yourselves, and to all the flock. We cannot separate the leader and the flock. Mayroon naman magpastor na walang iglesia. At mayroon naman ng iglesia ang walang pastor. Tama ba? Parang sa isang pamilya, mahirap sa pamilya, wala tatay. Kasing tabi po. Tabi po nuno. Di ka? Ganyan din sa simbahan, sa iglesia, mahirap ang walang pastor. Pero mahirap din naman ang walang pinagpapasturan. Kaya ang Spirit appoints ay magkasama na ang itinalagang tagapanguna at papangunahan. Kasi,
Ang mga pastor, itinalaga. And mind you, ang iglesia, itinalaga din naman sa kaligtasan. So number one, na nais kong pansinin dyan sa salitang Spirit appoints. Number one, ito po yung salvation of the appoints and the church. Nasakit lang mga likod. Pag sinabing Spirit appoints, ang banal Espiritu ang nagtatalaga. Sa Tagalog, Espiritu ang gumawa na kayo'y maging obispo. And part of my introduction, ang church din ang gumawa ng flock. Are you with me? Wala hong tunay na ligtas na walang kinalaman ng Holy Spirit. Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Verse 5, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter to the kingdom of God. So may malaking kinalaman ang banal na Espiritu pagdating sa kaligtasan ng pastor at ng pinagpapastoran. Amen. Pag sinabing Spirit appoints, ito po ay may kinalaman sa kaligtasan ng mga leader at pinangungunahan. Are you with me? Kaya mga kapatid, mag-iingat po kayo. Hindi lahat ng pastor. Mamaya, makakita natin yan. Ano ho? Ang gumagawa ng leader ay Holy Spirit. Ang gumagawa ng church ay Holy Spirit. Hindi ang Bible school, hindi ang institution, hindi ang Bible college, training ground lang yon. Tama? Pero ang gumagawa talaga para ikaw ay maging man of God, woman of God, hindi bakla of God. Holy Spirit. Tingnan po natin ang verse 28 hanggang 32. Andiyan ba kayo? Sige, atin pong basahin. 28 to 32. 3 minutes. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Nasa patas-tas yan, tinutukoy elder yan. At ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo. Take note, both elders and the flock ay gawa ng Espiritu Santo. Kaya pag inuusapan, Spirit appoints. Ang unang pinatiting ka dyan at pinalilitaw, ang Holy Spirit, ang kaligtasan ng leader at ng kanyang pinaglilidiran. Are you with me? Ito ang tatandaan niyo, ha? Ang Panginoon ay kukuha ng leader mula sa kanyang tupa. Hindi ang Diyos gagawa ng leader mula sa aso. Ang tunay na ligtas ay kinonsider ng Diyos ng mga tupa. Kaya siya ay kukuha ng tagapanguna doon sa tupa, hindi sa aso. Amen? Ginagawang tagapanguna ng Diyos sa mga tupa ng Panginoon ay galing din sa tupa na ginawa nililok ng Holy Spirit. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili. Mga kapatid, may kaugnayan talaga ang redemption at yung pag-appoint ng Holy Spirit. Amen? At dito natin makikita, mga kapatid, pag sinabing Spirit appoints, ito'y sumusuporta sa kaligtasan ng pastor at ng flock. Are you with me? Verse 28 at 29, tingnan nga natin. Doon pa lang, makikita natin sa last part ng 28 eh. Sige po, pakibilis lang. Para, aking talastas, na pag-alis ko, magsisipasok sa inyo mga ganid na lobo. Mga kapatid, ito ang nakakatakot. I do hope, hindi po kayo yan. At hindi rin ako. Na kasi, merong mga nagbabalat tupa lang. Pero, lobo. Are you with me?
Amen? Ibig sabihin, hindi automatic membro ka ng church, ligtas ka. Tiyakin mong ligtas ka. Kaya nga sabi ni Pablo, therefore, my dear beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the works of the Lord, for as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. Ang hinahamon niya yung brethren. Bakit? Merong false brethren. Are you with me? Ang tunay, genuinity of becoming overseers, shepherd of the flock, Spirit appoints. Amen? Kasi, hindi natin maiwasan minsan may nababautismuhan, hindi naman pala tupa. Tupakin. Are you with me? Sa 12 alagad, hindi purong tupa yun. May Judas. Ba't kayo galit sa akin? Hindi kayo ang sinasabi ko. Kaya sabi ko sa inyo, pag kayo naikinig ng Bible, expected masasaktan tayo. Pero kung hindi naman ikaw, huwag kang mag-alma. Magmarisel ka. Huwag alma. Ano? Hindi alam ng iba. Kasi yun lang ang kilala kong artista eh. Si Alma Moreno at saka si Maricel Soriano. Amen? Yung iba kung makareact, hindi naman pala siya. Ano ka naman niya? Amen? Nabalita ko doon, may sakit pala doon sa Good Shepherd, di isang young people. Hindi ko nasasabihin kung sino. Nung inatake ng kanyang sakit, sinuntok yung pintuan, yung paakyat sa Good Shepherd, di may i-arik ko na yon, may bubog doon. O, alam ng mga Bible student yon, sinuntok. Magalit yung tinagalusan. Ngayon, nabili na ng bakal na bubog. Meron kayong bakal na bubog. At ngayon mga kapatid, huwag kang mag-aalma kung hindi naman ikaw yun. At kung ikaw yun, lumuhod ka at humingi ng tawad. Yung iba hindi professional eh. Hindi marunong magdala. Amen? Halatang halata. Amen. Nung ako'y unang magkasal, hanggang ngayon nararanasan ko, sa totoo na, mas gusto ka, Brother Jerome, ang mag-preach kaysa magkasal. Lalo pat, pag ikinakasal ko si Brother Jerome, ako'y nakaupo ng 1 oras, wala pa. Ganyan ang nangyayari sa akin, kaya ang aking likod, baluktot na baluktot lalo. Pero hindi daw naman. Dahil sabi ni Brother Jerome, Pastor, pag kami nahali, may limit ang aming time doon, di tayo makakakain. Kaya bibilisan natin. Ano? 10 puntos natin, mga kapatid. Ganito yan. Ano? Be professional enough. Amen? Kung tinamaan ka, Amen! 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 Yan na lang, hindi mo. Kung namin kung sino, di mo nakakalakad. Pirat din naman ang ilong. Sino kinalaban mo? Amen. Salita ng Diyos, nagre-reklamo ka, anong gusto mo? Amen. Mga kapatid, pag sinabing Spirit appoints, may kinalaman sa kaligtasan niya. Bakit? Meron nga doong hindi ligtas. Sa flow ng verses natin, iba yung kasama kaysa nakisama lang. Tama. Are you saved? Alam niyo po, hindi ko iniwawala ang mensahe ito. Bakit? Posible nga sa panahon ni Kristo yan. Lalo pa sa panahon natin. Hindi ako kasing talino ni Kristo para ma-discern ko ang lahat. Si Kristo ay may nakalusot. Kaya kayo na lang ang magwi-wave. Kayo na lang ang magigiya-giya. Are you one of His sheep? Spirit. Ano yan? Appoints.
Alam natin ang Roma 8:9. Sino nakakaalam niyon? Ang walang Espiritu ni Kristo ay hindi kay Kristo. Bakit kanya gagawing pastor kung hindi ka naman kay Kristo? Bakit kanya tatawaging tupa kung hindi ka naman kay Kristo? Para masabing ikaw ay ginawang pastor at ikaw ay tupa niya, Spirit is involved. Are you with me? 1 Corinthians chapter 2 verse 10. Alam niyo ba 'yan? Alam niyo ba 'yan? Ang ebanghelyo ni Kristo, ang cross, yung ginawang pagsasakripisyo ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, akala mo sakripisyo na save Diyos na nagkatawang tao, iniwanan yung malwalhating lugar, at ang kanyang pinili sa kanyang pagkakatawang tao ay hindi president. Hindi siya anak ng doktor, hindi siya anak ng engineer, hindi siya abogado. Siya ay pinanganak sa mahirap na pamilya. Nakabilang. At siya pinanganak sabsapan. Hindi siya aircon simbahan. Kaarte nga natin, ka-aircon pa tayo. Amen? Pero naman kaartehan niya, blessing yan. Para kayo makatulog lalo ng ayos. Nahahawa kasi ako sa inyo eh. Amen? Pagka magpanas, hindi ka masyado makakatulog. Ay, may aircon. Eh, di tuloy ang lagar ka. Amen? Eh, pastor niyo, busit na. Amen? Si Chris ay pinanganak sa sabsaban. Lumaking mahirap. Sa pagpapakababa. Hanggang siya hinagupit, pinatay, ipinako sa krus, pinatay, inilibing, 3 araw na mag-uli. Alam niyo ba yan? Sa kanila, pasyon lang ang katumbas niyan. Walang meaning. Si Chris ay pinanganak, exchange gift lang ang meaning yan. Walang kaligtasan. Ano ba sabi ng mga anghel? Dinadalahan ko kayo ng mabuting balita sapagkat ipinanganak ang tagapagligtas. Ano kanila naunawaan? Exchange gift, hindi yung pagliligtas. Bakit? Kamangmangan si Kristo hanggat walang Holy Spirit. Are you with me? Tama ba? Kaya mga kapatid, ang ating pagkakilala kay Kristo para maging tunay kang pastor, para makabilang ka sa tunay na iglesia, Spirit appoints. Ang Holy Spirit ang gumagawa yan. Hindi yung sigaw ng pastor. Hindi yung yumi ng preacher. Hindi yung tapang ng pastor. Hindi yung pogi at ganda na nag-invite sa inyo. Kalimitan pa nga yung hindi tumagal ay nakakita lang ng pogi. Nakakita lang ng maganda. Bakit? Walang makita sa labas. Dito na ipon. Ang alin? Ang kagi-kagi. Amen. Alam niyo ba yun? Alam niyo rin ho ba ang 1 Corinthians 6 verse 19 and 20? Hindi niyo ba nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng banal na Espiritu? At kayo hindi sa inyong sarili, kayo binili sa halaga, luwalhatin nga ng inyong katawan ang Diyos. Amen? Hanggat wala kang Holy Spirit, hindi ka kay Kristo. And if you're not of Christ, you belong to Satan. And if you are belong to Satan, you're bound to hell. Amen. Pakibasa muna nga ho, habang ako iinom. Naubos na nga ilaw eh. Basa. You're not your own. Kaya sa inyo hindi sarili. Kaya kung kayo absent, sa Diyos ka magpaalam. Bakit? Hindi naman ako inyo. Hindi naman kayo akin. At pakisabi naman kung ang Panginoon ay pumayag. Amen? Pakisabi naman kung pumayag ang Panginoon. Naintindihan niyo ba yan? May kinalaman ba Holy Spirit? Wala kang tunay na pastor kung walang Holy Spirit na nag-appoints. Pero wala rin namang pagpapastoran ang pastor kung walang Holy Spirit na tumitira sa church. So, ang pastor at ang church ay hindi man-made. Spirit appoints. Are you with me? Amen. Kaya may Holy Spirit, ay pastor, kap-kap ko eh. Paano niyo malalaman kay may Holy Spirit? Sige nga, litisin nga natin siya sa atin sarili.
Paano mo malalaman na may Holy Spirit? At kung alaman mo, abay, shout for joy. Amen. Hindi lahat ng tao ay sa Diyos. Ang sino mang walang Espiritu ni Kristo ay hindi Kanya. Amen. Kaya nga may John 8:44, kayo'y sa inyong amang dyablo. Kaya nga may impyerno. Dahil hindi lahat sa Diyos. Kaya nga nagkatawang tao si Kristo upang hanapin at iligtas ang nawala. Therefore, hindi nga lahat Kanya. Yun lang may Holy Spirit. Spirit appoints. Amen? Paano ko malalaman na may Holy Spirit ako? Basahin niyo ang Bible. Una, na alam ko kay may Holy Spirit, Efeso chapter 4, verse 30. Huwag niyong pighatiin ang Espiritu na nasa inyo. Alam ko kay may Holy Spirit, mabigat na sa akin ang kasalanan. Samantalang noon, huwag mo akong pipigilan. Dito ako masaya. Sa madyong, sa sigarilyo, sa kabastusan. Huwag mo akong pipigilan. Diyan ako masaya. Bakit? Doon ako masaya eh. Pero bakit ngayon, ako'y malungkot sa kasalanan? May Holy Spirit. Kayo ba'y nalulungkot din sa kasalanan? Kaya nga sabi ng Bible, mapapalad ang mga nahahapis. Kung Batanggenyo magsasali nun, masaya ang malungkot. Tama ba? Amen. Mapapalad ang nangahahapis. Ano ibig sabihin ng mapalad? Makaryos. Pag sinabi makaryos, masaya. Pero pag iking makalyo, malungkot ka. Yung Kristiyanong kalyuhin ang puso, malungkot yan. Ang kailangan may makaryos, hindi makalyos. Huwag mong pagmamatigasin ang puso mo sa salita ng Diyos. Magiging malungkot ang iyong buhay. Makaryos. Kaya sabi, mapalad ang mga nahahapis sapagkat sila'y aaliwin. Ibig sabihin, kung Batanggenyo magsasalin, mapalad ang nalulungkot sa kasalanan sapagkat sila yung sasaya. Kaibay, kumusta pagdating sa kasalanan? Amen. Ito lagi ang hugot ko dyan. Hindi ka mapapakali sa hindi paggawa ng kalooban ng Diyos kung may Holy Spirit ka talaga. Naintindihan niyo ba? Alam niyo yung salita hindi mapakali? Yan, katulad na nakikita ko sa inyo, parang gusto niyong umalis. Yung salitang hindi mapakali? Are you with me? Halimbawa, may naiwanan kang sinaing sa gasol, ikinakaalis. Talagang malapit ka na sa pupuntahan, hindi ka mapakali. Paano kaya yung sinaing? Paano kaya? Mina o kilkil, mayroong nangungusap sa iyong puso. Ang tagal mo hindi nasimba, kung may Holy Spirit ka, hindi ka dapat napapakali. Ang tagal mo na hindi nagtatay sa offering, kung may Holy Spirit ka, dapat hindi ka mapakali. Ang tagal mo na hindi nagbabasa ng Biblia, pero masaya ka pa, oh, I doubt you. Alam mo bang may Holy Spirit ka? Alam mo bang may Holy Spirit ka? Magsaya. Kaya alam mo, ang Holy Spirit din ang nagpapalungkot para tayo sumaya. Bakit? Kukonsensyahin talaga niya tayo. Ang Holy Spirit ang author ng pangungonsensya. Di kaya siya na parito upang sumbatan tayo sa ating kasalanan. Kaya malayakap mo ang liwanag pag pinadidilim ka muna ng Holy Spirit. Sasaya ka kung palulungkutin ka muna niya. Eh, ang problema nito, puro tayo Mobile Legend, puro tayo Dota, gawain lang yan ng walang Holy Spirit. Listen, young people. Kung ikaw ay tamad sa inyong bahay at masaya ka pa, baka wala kang Holy Spirit. Dapat ang tunay na ligtas lumalago sa pagiging masipag. Yan ang isang indikasyon na ikay binago ng Panginoon. Tama ba? Kumusta kayo mga young people? Kayo ba'y naaasahan sa inyong tahanan? Ba't kayo mga nagtungo? Amen? Pag may Holy Spirit ka, hindi ka mapapakali
na ikaw ay walang pakialam. Mga YS, dapat kayo hindi rin mapakali. Wala pang asawa. Pag young people, pinipigil. Pag YS, tinutulak. Pag naman married, sawa na. Walang lugar. Amen ho ba? Ang Diyos ang gumagawa niyan. Siya ang gumagawa maging sa pagnanasa at sa paggawa. Sabi ng Pilipos chapter 2, verse, 13 and 14, kung di ako nagkakamali. Tama ho ba? At kung hindi siya ang ugat, temporary lang yan. Pansamantala lang yan. Alam ba, pumunta ka dito, nakita mo lang ang magandang chicks. Isang araw, hanggang isang buwan. Pero pag paano, nakita mong nag-asawa na yung iyong nakikita, di ako alis na. Bakit? Hindi ang Diyos ang gumawa eh. Jablo daw. Amen? Isinasama ko na po ang church. The Spirit appoints. Hindi pwedeng, bakit mga kapatid doon sa Matthew chapter 15 verse 14, let them alone. They be blind leaders of the blind. And if the blind lead the blind, both shall fall into the ditch. Pabayaan niyo sila. Sila yung mga bulag na taga-akay. At kung ang bulag ay umakay sa bulag, ay kapwa sila mga uhulog sa hukay. Kaya mga kapatid, hindi pwedeng magpastor ang hindi ligtas. Pwede pang magpastor ang pilay, pero ligtas. Pwede pang magpastor ang bulag, pero ligtas. Pwede pang magpastor ang hindi nag-aral, pero ligtas. Pero magpapastor na hindi ligtas, ang mga membro na yun, dadalhin din lang sa impyerno. Ang bulag, kapag nag-akay sa kapwa bulag, pareho silang mahuhulog sa hukay. Kaya, salamat, Spirit appoints. Amen? Dahil kung hindi Holy Spirit niyan, saan kayo dadalhin ng pilay na ito? Kawawa naman kayo, pinagpapastoran kayo ng pilay na bulag pa. Walang Holy Spirit. And mind you, ang nag-i-enjoy sa pastor na may Holy Spirit ay mga membro din lamang na may Holy Spirit. Let me warn you, if you do not enjoy the Word of God being preached behind the pulpit of your pastor, are you one of his flock? Amen. Amen. Parang ayaw ko na nga ayaw ko nang dumagos. Kasi nung pag ako'y hindi dumagos, ang tingin ko sa inyo kayo ang nadagos. Amen. Malamlam ba? Pakiangas natin ang sound. Parang dinuduyan ko kayo sa walang hanggan. Sa totoo na ako'y blessed na blessed dito. Dahil mga kapatid, yung pag magpastor ang pwede sa akin, ay kung walang Holy Spirit, hindi nga ako ligtas. Tama ba? Out of His flock, ang Diyos ay nag-a-appoint ng overseers ng pastor. Number 2, not only when we say Spirit appoints, ay salvation of the appoints in the church, ito po rin yung sign. Ito rin po yung sign of the appointees. Ba? Appointees. Yan, salamat kagagaling nyo gano. Ayan, appointees. Nilagay ko pa sana dyan ay appointed. Ang naalala ko si Kibuloy. Kaya inalis ko. Ang tama pala appointees. Sign of the appointees. Okay, salamat sa inyong mga grammarian diyan. Hindi ako nalulungkot nagagalit sa inyo. Ako'y natutuwa sa inyo. Ako'y kahit pastor, handa ako magpakorek sa inyo. Na Acts 20 verse 18. Yung Spirit appoints, ay hindi lang nagdidiin ng kaligtasan ng pastor at ng kanyang pinagpapastoran. Ito rin ang sinyales, palatandaan ng isang tunay na pastor at ng isang tunay na iglesia. Tatandaan ninyo,
Hindi lahat ng leader ay leader ng Panginoon. Amen. Sabi diyan, balik nga natin ang 20 verse 28. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo. Ang gumawa sa pastor para maging pastor at ang gumawa sa church para maging church ay ang Holy Spirit. Kaya naman ang palatandaan para masabing tunay na pastor, tunay na church, dapat may Holy Spirit. At nais ko po kayong babalaan, hindi lahat ng tunay na leader ay sa Diyos. At nais ko rin kayong babalaan, hindi lahat ng simbahan ay sa Diyos. Alam mo kung lahat sa Diyos? Hindi mabinta ang Marlboro. Are you with me? Amen. Hindi mabinta ang alak. Kung lahat ng reliyon ay sa Diyos, hindi mabinta yan. Yan ang lalangawin. Walang bibili niyan. Bakit? Walang may Holy Spirit na bibili ng alak. Kahit nga gagamitin sa humba, kung nagdadalawang isip pa eh. Sa humba na lang gagamitin yan. Bakit? Nag-iisip ako eh. Baka pag madaling araw, yung nagluluto natin. Hindi sa humba ginagamit. Amen. Kaya pala pagtulog ay amoy ubas. Tama ba? Tama ba? Yan nyo ha? Kung alin yung masama sa Diyos, yan ang talamak sa mundo. At kinagigiliwan. Noong una, bata pa si Isabel. Mga kapatid, ganito yan. Ayaw na ayaw ng mga taong may tato. Bakit? Ex-convict ang tawag dyan. Are you listening? Are you listening? Ang hirap magtrabaho ng may tato noong unang panahon. Bakit? Ex-convict ka. Ngayon, mga ex-men. Dating lalaki. Amen. Tingnan nyo ha, rampat ang katatuan. Patunay lang yan na hindi lahat ng relihiyon gawa ng Holy Spirit. May palatandaan. Ang banal na Espiritu na mismo ang palatandaan. Spirit appoints. Amen. Amen. Mga kabataan, libang na libang sa mga walang kwentang bagay, pero tamad na tamad pag ang pag-uusapan ay Diyos. Bakit? Hindi talaga lahat may Spirit. Tama ba? Magalak kayo mga kabataan. Na kayo'y masaya sa gawain ng simbahan. Amen? Palakpakan niyo ang Panginoon. Bakit? Hindi lahat ganyan ang kabataan. Hindi ganyan. Maraming pa nga ngayong kabataan, may uhog pa ang ilong. May uhog pa ang tainga. May syota na. Hindi nga marunong maglaban ng brick. Kasi, akala poging-pogi pag may girlfriend. Gandang-ganda pag pag may girlfriend. Ano ang tawag ko sa iyo? Hibang. Nausok ka sa mundo, hindi nausok kay Kristo. Tatandaan ninyo, ang mundong ito'y pabulok. Bakit? Dahil bulok na. Kaya ba nakakita ng bangkay na biglang gumanda? Alam niyo ba yung bangkay, nahalata din ang ligtas at hindi. Dahil may nakita akong namatay, parang ayaw pang mamatay. Nakagaya na yan. Siguro kitang-kita niya yung demonyong nangangaon sa kanyang kaluluwa. Hindi ka't anghel ang nakakaon sa... may escort? At least may escort. Hindi man napakasal, may nag-escort. Ano? Nag-escort papuntang impyerno. Ang anghel naman nag-escort papuntang langit. Tama ba? Yung mga namamatay. Yung inay ko na mamatay, lalong bumata. Ang inay ko? Bakit? Ang inay ko, kahit may kahinaan, Kristiyano yun. Palabasan ng Bible yun. Amen?
Baka nga dadaigin niya yung iba dito eh. Yun yan dami. Ilang beses nabasa ang Bible. Hindi lang naiintindihan. At least nagbasa ng Bible. At yun ay palasimba. Yung nga naging katawang ko sa mission eh. Nung maligtas sila, ako'y 3 taon sa mission. So, 5 taon ako nag-mission, ang naging katulong ko yata ang tatay at ang inay. Amen? At salamat, si Kenneth, si Kat at si Kevin ay naligtas na rin. Kaya sana andito, si Risa, andito ako. Ako'y natutuwa andito si Risa. Yan yung nga kapatid na pinakamaliit sa amin. Di ka? Andito din si Edesa. Aba yung natutuwa. Sana ito yung panahon ng Panginoon sa inyo. Ayo ba ako, ang kagalakan namin, kayo'y maligtas. Kayo'y sumampalataya kay Jesus. Bakit? Ang mundong ito'y parang bangkay na minik-apan lang. Huwag kang mahalina. Tayo nga, pag ginagalaw kay Roselyn, kung makaayaw ka, matatanggal ang liig mo. At least si Roselyn buhay. Amen? Pero alam niyo ba ang mundong ito? Bangkay na minik-apan lang. Ang gandang meron sa mundong ito ay make-up lang, hindi tunay na ganda. Are you with me? Amen ho ba? Kaya mga kabataan, kay Kristo kayo mahumaling. Huwag sa mga bagay na hindi naman talaga magtataguyod at magtatanghal ng inyong buhay. Na isang araw, pagsisisihan mo yung habang buhay. Bakit? Impyerno yung pupuntahan kung wala si Jesus sa iyong buhay. Ang pastor nyo ay 54 na. Ako'y may karanasan na rin. Bukod sa salita ng Diyos na aking sinasabi sa inyo, base na rin sa mga naranasan ko. Kaya makinig kayo mga kabataan. Hindi lang kayo, pati kayong mga katandaan. Lahat ng may espiritu ng Diyos makinig. Amen ho ba? Sign. Ang tunay na na preachers, appointee. Ano? May tunay na church, vice versa. Hindi pwedeng may tunay na preacher na walang tunay na church. May tunay na church na walang tunay na preacher. Dapat magkasama yan. At ang palatandaan yan, my Holy Spirit. Are you with me? May warning ang Bible sa 1 John chapter 4, verse 1 and 2. Tingnan niyo po. 1 John chapter 4, verse 1 and 2. Yan po ba kayo? Gusto ko sanang madaliin, pero kailangan ninyo maintindihan ito. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu. Huwag karaka-raka. Kundi nyo subukin. Kahit nga sa pag-apply, hindi ka basta itinatanggap. Di ka? Sino dito yung nag-apply, hindi mo na sinusubok? Pinag-aralan. Tapos hunang lahat ng tinapos. Height, 9.3. Ano kagulayat? Placing per nationality. Surayda. May pagtatanong muna bago ka tanggapin. Kaya wag kang basta tatanggap na turo, siyasatin mo muna. Tanungin mo muna. Ano sabi? Mga minamahal, huwag kayong magpaniwala sa bawat espiritu. Kundi niyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos. Ibig sabihin, hindi lahat. May palatandaan kasi yung sa Diyos. May Holy Spirit. Amen. Kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming, hindi kakaunti, maraming nagsilitaw na mga bulaang mangangaral. Propeta, sa sanglibutan, marami, mga kapatid. Kaya huwag kang amen ng amen. Huwag kang tango ng tango. Huwag kang gusto ng gusto. Subukin. Paano malalaman? Verse 2. Nandiyan ba kayo? Dito'y nakikilala ninyo ang Espiritu ng Diyos. Kaya sign talaga ang Holy Spirit. Hindi lang siya may kinalaman sa salvation, siya rin ang may kinalaman sa sign. Amen? Dito'y nakikilala ninyo ang Espiritu ng Diyos. Ang bawat Espiritong nagpapahayag na si Yesu Cristo naparitong nasa laman ay sa Diyos. Ang relihiyon na nagtuturo na si Jesus ay nagkatawang tao, yan ay sa Diyos.
Kaya paano yung Iglesia ni Cristo? Paano ang Muslim? Paano ang Saksi ni Jehovah? Hindi sila sa Diyos. Sabi ko ba yan? Sabi na Diyos. 1 Timothy chapter 4, verse 1 and 2. Andiyan pa ba kayo? Andiyan pa ba kayo? May naiintindihan ba? Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu. Again, Holy Spirit ang nagsasabi. Kasi Spirit appoints. Amen? Salvation of appointees, and the church. Sign of appointees and the church. Ano yan? Ano sabi ng Holy Spirit? Nandiyan pa ba kayo? Kaya mga kapatid, sana po ay maliwanag sa atin. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsistalikod sa panampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng ano? Pakibasa. Mga aral ng? So, hindi lahat ng aral ay sa Diyos. Kaya nga, subukin. May palatandaan ang sa Diyos. Dapat yan ay Spirit appoints. Salvation and sign. Amen? Kapag ikay may Holy Spirit, ligtas ka. At kapag may Holy Spirit ka, may bunga yan. May fruit of the Holy Spirit. Kaya niyo, bakit si Tomas nawiwili dito? Nasaan si Tomas? Parang nakita ko si Tomas. Yan kaya i-entertain ng mga iglesia ni Cristo? Walang espiritu doon. Doon pag may pera ka. Doon pag may katungkulan ka. Pero pagkakatulad niyan, ay, nangyayapos pa yan sa amin. Hindi naman namin matanggap ang ano. Parang Indiano eh. Hindi ka? Pinagsamang Israelites at Indiano. Tapos papasok sa aircon. Ay, maliyo-liyo. Pero pag may Holy Spirit ka, ipagtatabuyan mo ba yan? Sasabihan mo ba yan ng masasakit? Hindi mo kaya dahil ang Holy Spirit. Ang bunga ng Holy Spirit ay pag-ibig. Kagalakan, kapayapaan. Kaya ito yung tunay na church. Bakit? May Holy Spirit. Kaya nga, Holy Spirit ang gumagawa. Tapos sila, hindi naniniwala sa Holy Spirit. Paano ganun ang pastor? Hindi ka nga naniniwala sa Holy Spirit. Naintindihan niyo ba yan? Sign of the appointees and the church. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsistalikod. Ito pa ang pambanat. Alam niyo po, ang mga kultog, gumagamit ng talata, hindi nila alam na pambanat din sa kanila. Diyan ho ba kayo? Sabi ng mga manalista, ang itinayo daw ni Kristong Iglesia ay nawala dahil sa tindi ng pag-uusig at apostasiya. Kaya itinayo sa huling panahon ni kapatid na Manalo. Siya nga po, Ama! Ay, nanonood si Rodel. Ay, Rodel, kumusta na kayo dyan? Kung magaling na. Ano po? Hindi ho nawala sa kasaysayan ng church. Hindi sinabing nawala ang ibay. Hindi lahat. Bakit? Sabi ng Pablo sa ating text, mula sa inyo ay lalabas din ang mga lobo na hindi magpapatawad sa kawan. Kalimitan ng umalis at lahat ng umalis ay mga hindi naman talaga naging tupa. Sila'y umalis sa atin sapagkat sila'y hindi sa atin. Tama ba? Ibang backsliding kaysa apostasy. Ang apostasy, ito, nangyari ang kawikang nasusulat, ang baboy na pinaliguan ay nagbabalik na uli sa pusali at kinakain na uli ng aso ang kanyang isinuka. Yan ay apostasy. Hindi sila naging tupa. Pero ang tupa, nadadapa, nagagalusan.
pero ibinabangon ng mabuting tagapangalaga. Dahil ang matuwid ay pwedeng bumagsak ng 7 beses, pero siya ay ibabangon uli ng Panginoon. The Lord is my shepherd. I shall not want. Hindi ko na sa ulo sunod. Amen. Verse 17. Tingnan po natin ang verse 17. Verse 17. Ng 20, verse 17. Nandiyan pa ho ba kayo? At mula sa Milito, ay yun lalaking version ng Milit. Ano? Kung nagkataong lalaki siya, si Milit, di Milito. Babae, di Milit. Ganyan lang ang mga tayo. Mag-exegesis tayo. Make exegesis. Ano? At mula sa Milito, ay nagpasugo siya sa Efeso at pinatawag ang mga matanda sa iglesia. Yung matanda sa iglesia, hindi edad. Yan ay yung mga pastor. Kaya ang sign ng mga ginawang elder, pastor, ay ang Holy Spirit mismo. Kaya tatanungin mo ang church kung may Holy Spirit. Tatanungin mo ang pastor kung may Holy Spirit. At ikaw mismo, tanungin mo rin kung may Holy Spirit ka. Amen. Amen? Philippos chapter 3, verse 2 and 3. Tignan nyo ha. Philippos chapter 2, 3, verse 2 and 3. Andiyan pa ba kayo? Malapit ako magtapos. Huwag kayong mag-alala. Mayroon pang 7 sunod. Philippos chapter 3. Chapter 3. Yan, maganda. Sa katapos-tapusan. Sang. Hello. Natapos na. May kapon muna tayo. Nabahala pa naman ako na rin. Pero muna ba? Yun. Okay, yan. Mangag-ingat kayo sa mga aso. Beware of dogs. Magsipag-ingat kayo. Pinaliwanag yung aso. Hindi mo talaga literal na aso yan. Magsipag-ingat kayo sa mga masasamang manggagawa. Ibig sabihin pala, yung aso doon, yung mga bulaang pastor. Bakit? Ito, tinukoy sa panahon nila, magsipag-ingat kayo sa mga pagtutuli. Ibig sabihin, mga legalists. Ang modern ngayon yan, 7th day. Kaya mag-aral kayo ng Bible. Verse 3, sapagkat tayo ang pagtutuli. At least. Na nagsisisamba sa Espiritu ng Diyos. Alam mo, ang patunay talagang ikilingkod ng Diyos at may Espiritu ng Diyos, may Espiritu ng Diyos. Para matawag na ikaw ay tunay na church, para kayo matawag na tunay na leader, sapagkat tayo ang pagtutuli na nagsisisamba sa Espiritu ng Diyos at nangagmamapuri kay Kristo, hindi sa tao. Jesus, at walang anumang yabang sa laman. Amen. Amen ho ba? Dahil talaga 100% na ang kaligtasan ay biyaya, created, worked out by the Holy Spirit. To know Jesus is by the Holy Spirit. Maliwanag ko ba? Sa Isaiah, buklatin din mo natin ang Isaiah. Isaiah chapter 56, verse 10 and 11. Tingnan niyo po. Isaiah 56, verse 10 and 11. Ang kanyang mga bantay ay mga bulag. Silang lahat ay walang kaalaman. Silang lahat ay mga piping aso. Sila ay hindi makatahol. Mapanaginipin, mapaghiga, maibigin sa pag-idlip. Katamad naman ito. Parang iba sa inyo gayon. Verse 11. Hindi ko sinasadya yan. Bible yan. Oo. Ang mga aso ay matatakaw. Sila'y kailanman ay walang kabubusugan. At ang mga ito ay mga pastor na hindi nakakaunawa. Mga kapatid, hindi lahat ng pastor ay sa Diyos. Hindi lahat ng leader ay sa Diyos. Kaya dapat, Spirit appoints. Maliwanag ko ba? Maliwanag ko ba? Kayo, ako ba sa tingin niyo ay pastor?
ng Panginoon. Yung naniniwala sa akin na ako'y pastor ng Panginoon, ako'y naniniwala na ako'y tupa ng Panginoon. Pero yung hindi naniniwala sa akin na ako'y pastor ng Panginoon, hindi rin ako naniniwala na ikaw ay tupa ng Panginoon. Kasi parehang gumawa sa tupa at pastor ay ang Holy Spirit. Kaya mayroon yung mutual understanding. Yung parang babae at lalaki, nagkatingin lang ng mata kami na. Amen? May mutual understanding. Ang church at ang pastor ay mayroong mutual relationship. What is the ground? The Holy Spirit. Amen? Ako ba'y pastor ng Panginoon? Yung naniniwala, ako naniniwala ding lubos, ikaw ay tupa ng Panginoon. Kaya matakot kayo kapag kayo sumang sa tunay na pastor ng Panginoon. Baka hindi ka tupa. Baka ikikambing. Biki nanunuwag. Ang tupa hindi nanunuwag. Kambing lang ang nanunuwag. Are you with me? Are you listening? Mga aso'y matatakaw. Sila kalinman ay walang kabubusugan. At ang mga ito ay mga pastor na hindi nangakakaunawa. Sila ay nagsilikong lahat sa kanilang sariling daan na mula sa lahat ng dako. Bawat isa sa kanyang pakinabang. Ano po ang tunay na pastor? Hindi mukhang pera. Hindi mukhang pakinabang. Ibinigay na nga niya ang kanyang buhay. Pati kanya. Kaya ang tunay na lingkod ng Diyos, hindi madamot. Kaya hindi naman dapat pag tunay na tupa ng Diyos. Hindi rin madamot. Amen! Amen! Taksan natin ang amen na tayo makatulong sa kadais. Then number 3, not only Spirit appoints, speaks about salvation of the appointees and the church, sign of the appointees of the church, but mind you, seriousness of appointees and the church. Mga kapatid, hindi biro ang maging lingkod ng Panginoon. Ba't ang sabi? Sabi po, tingnan niyo po, sabi na talata natin, take heed. Therefore, unto yourselves, binibili na ni Pablo ang elders sa Epeso, na nagtagal siya doon ng halos 3 taon na tinuruan niya ang Epeso. At pinagbibili na niya ang elders, mag-ingat kayo sa inyong sarili. Bakit? Hindi madali, napaka-mitikuloso, napaka-delikado ang manguna. Kala niyo ba'y madali ang manguna? Sabi nga ng aming pastor, Hernandez Bible School, sa secular, 3 na ang babae mo, mahusay ka pa rin abogado. Sa doktor, mahusay ka pa rin doktor, kahit kahaka-haka kong manigarilyo. Sa gawain ng Diyos, hindi pwedeng ganun. Are you with me? Take heed, therefore, unto yourselves. Delikado. Ay, sa pogi pa naman ang pastor nyo. Kahit man dyan, tumawa kayo. Ano? Tingnan niyo po ha. Marami pong nawawala sa pagpapastor. Bumagsak sa tulay. Na-involve sa, kalaswaan, sa immoralidad. Yung iba, alam mo, marami hindi naman babae lang binabagsak ng mga pastor, pati lalaki. Kaya pag-pray for your pastor. May tagubilin take heed, therefore unto yourselves, therefore delikado, hindi madali. Amen. Maraming nawawala sa pagpapastor. At yun ay mahirap sa ganang amin. Ayaw ba ang pinakamahirap lapatan ng disiplina, yung tunay na nagmamahal sa gawain ng Diyos? Pero yung lalapatan mong disiplina, sa ganang hindi natin, anong masakit doon? Wala namang iniwala eh. Wala nga pakialam. Di bali wala yon. Pero yung ginugol ng buhay mo sa gawain ng Diyos, bigla kang bumagsak.
kay lupit ng kapalaran. Kaya pray for the leaders. Ba't pinag-iingat? Kasi hindi madali. Yun ay sa pagkakasala, isang warning na yun. Ay ito pa, doon sa chapter pa rin, magsimula tayo 17. Tingnan niyo po, sabi 17. Bilisan na natin ha. At mula sa Melito, ay nagpasugo siya sa Efeso at pinatawag ang mga matanda sa iglesia. Pastor yon. At nang sila'y magsidating sa kanya, ay sinabi niya sa kanila, nalalaman ninyo na mula ng unang araw na ako'y tumungtong sa Asya, kung paano ang pakikisama ko sa inyo sa buong panahon. Si Pablo, ang kanyang sasabi, kasi isa din siya sa elder, siya ay apostol, siya ay leader. Na ako'y naglilingkod sa Panginoon ng buong pagpapakumbaba ng isip, hindi ba sa maglingkod, hindi pwedeng magpastor ang mayabang. Dapat lagi ang iniisip ng pastor, mas magaling ang iba kaysa sa kanya. Hayaan mong purihin ka ng iba, wag ng sarili mo. Mahirap magpastor. Maraming pag napalagay na sa pagpapastor, nayabang na. Kaya mga kapatid, hindi tayo magaling. Ako'y natutuwang sabihin ko sa inyo, ako'y napaliligiran ng magaling dahil ako'y hindi magaling. Hindi ang drama. Totoo yan. Meron ka namang magaling na hindi nag-aral. Tama ba? Amen. Kasi mga kapatid, minsan pag natagal na wala pa naman pinatunayan ng Panginoon nayabang na. Hindi madali magpastor. Are you with me? Kaya very serious ito. Kaya Spirit appoints, hindi lang ito salvation, hindi lang ito sign, ito ay serious. Ba't ang sabi, take heed? Serious, pwedeng ibagsak yan ng kaaway. Pwedeng ibagsak ng kasalanan. Ito pa ang serious na bagay. Pwedeng ibagsak ng kayabangan. At ng mga luha. Mga pati pagluha, ibig sabihin hindi madali yun. Ikaw kay naluhang masaya. Wala. Kaya ka naluha, ang dami mong pinagtitiisan. Mga ugali. Mga kapatid, yung ang sarili namin sa aming sarili, hirap na kami, ay lalo yung iintindi ng maraming ugali. Hirap na hirap ka na nga sa 3 mong anak. E di ikaw magpastor ng 1,000 tao. Ng 200 tao, ng 100 tao. Pag hindi ka na may. Salamat, may comfort, meron din namang CR lang. Are you with me? Amen. At ako'y naglingkod sa Panginoon ng buong pagpapakumbaba ng isip at ng mga luha at ng pagsubok na dumating sa akin dahil sa mga pagbakay ng mga Hudyo. Marami siyang death threat na naranasan. Alang-alang sa pagsunod kay Kristo. Tayo naman patay na lang pag nakikinig ng salita ng Diyos. Pero ito mga kapatid, tayo ba'y nakaranas na tayo bantaan ng kamatayan, sumimba ka lang? Wala na. Pero sa paglilingkod, malimit na pasuong sa kamatayan. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan mo ba? Yung tunay ho bang naiintindihan? Hindi yung mukhang nag-iintindihan, pero wala naman talaga naiintindihan. Kasi mga kapatid, nakasalalay sa ating pag-intindi ang pagbabago natin. Huwag mo akong tulugan. Are you with me? Na ako'y naglilingkod sa Panginoon ng buong pagpapakumbaba ng isip at ng mga luha at ng pagsubok ng dumating sa akin dahil sa pagwakay ng mga Hudyo. Verse 20. Nandiyo pa ba kayo? O paano hindi ko kinait na ipahayag sa inyo ang anumang bagay na pakikinabangan at hayag na itinuro sa inyo at sa mga bahay-bahay. Ang sipag ni Pablo. Kalay mo pumunta ng bahay-bahay? Ipinapangaral ang whole counsel of God. Yung iba nangangaral in favor sa tao, pero hindi na ipinapangaral yung kasalanan. Hindi na pinapangaral yung pagiging soberano ng Diyos. Kaya si Kristo ibang mangaral, may authority. Not is up to you, not is up to us, but this must be the truth that will govern us. Kung paano hindi ko kinait. Okay, verse 21. Sige po, bibilisan ko na lang basa. Na sinasaksiyan ko sa mga Hudyo at gayon din sa mga Grego, ang pagsisisi sa Diyos at ang pananampalataya sa ating Panginoon sa Kristo. Soul winner talaga si Pablo. Nasipag yan.
At ngayon, narito, ako na natatali sa Espiritu pa sa Jerusalem, na hindi nalalaman ng mga bagay na mangyayari sa akin doon, pupunta sa Jerusalem, ano ang mangyayari? Maliban na pinatutuhanan sa akin ng Espiritu Santo sa bawat bayan, na sinasabing ang mga tanikala at ang mga pighatian ay magsisipagantay sa akin. Pero nasabi niya, tatapat hindi ko minahal ang aking buhay na wari sa akin ay mahalaga. Maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoon Jesus na magpatuto ng Ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Mga kapatid, hindi madala yun. Pupunta ka pa sa alam mo ikipapatayin? Pupunta ka pa ba sa alam mo ikipapatayin? Hindi na. Pero si Pablo hindi niya minahal ang kanyang sarili. Matupad lang niya ang kanyang dapat tupdin. Hindi madali. Kaya nga, take heed. Kaya mga workers, huwag na kayong ma-surprise na mahirap, pero masaya. Masayang mahirap. Amen. Seriousness of the appointees and the church. At hindi rin madali ang maging church. Bakit? Nasabi diyan, mula sa inyo ilalabas ang mga lobo na hindi magpapatawad sa kawan. Hindi rin madali ang maging ligtas. Madaling maligtas, biyaya ng Diyos. Pero yung mabuhay ng pagiging isang tunay na ligtas, hindi yan madali. Take heed, not only for the elders, but even for the flock. To the flock. Hindi lang naman dapat ang pastor ang nag-aayos, pati membro. Ako'y naniniwala, kung binilinan ang mga leader na mag-ayos, kasama na rin binilinan ang tunay na mga tupa. Kaya kung ang pastor nagbabasa ng Bible, dapat nagbabasa din ng mga membro. Kung ang pastor ay pinagpipray ang mga membro, dapat ang mga membro nagpipray din sa pastor. Kung ang pastor nagbibigay ng tithes, offering, first fruits, mission, 40%, ang giving ng pastor, dapat nagbibigay din ng mga membro. Kung nag-aakay ng kalwa, pastor, kahit pipilay-pilay, dapat lalo yung mga membrong nakakalakad pa. Take it. Are you with me? Amen. Hindi naiintindihan. Bigay tutulog-tulog pa. Naiintindihan mo gayon. Ha? Amen? Alam mo, ang kailangan natin, hindi yung kunwari naiintindihan. Yung talagang naiintindihan. Mahirap yung magkunwaring alam-alam na hindi mo naman alam. Amen? Amen? Then last, kita ko na dapat na magtapos eh. Pag nakita ko relo, tapos nakita ko pa yung mukha nyo, talagang magtatapos na. Isa pa palang hindi madali ay yung to feed the church of God. Hindi madali yan. Lalo't pinahirapan kami ng Bible School. Bakit? Kailangan daw ang outline alliterated. Eh, kinasanayan na. Eh, di ganun ang ginagawa. Hindi madaling magdungkal ng katotohanan. Lalo pa tayong pastor, hindi naman nakaranas ng grade 6 man lang, ng high school man lang, ng college man lang, sariling kayod sa salita ng Diyos. Amen ho ba? Amen ho ba? Ako'y naniniwala yung tagubilin, bagaman yan ay take heed for the elders, pero sabi nga sa inyo, walang tunay na elders kung walang tunay na flock. Ano yung common ground natin? We have the Holy Spirit. Spirit appoints. Then last, strength of the appointees and the church. Strength of the appointees in the church. Alam mo kapatid, yung Spirit appoints. Alam niyo po mga kapatid, ang kalakasan talaga ng pastor at ng iglesia ay ang Holy Spirit. Amen? 28 to 32. Nagkakaintindihan ba tayo? Amen? Mga kapatid, kung walang Holy Spirit, tayo nga may Holy Spirit na nagkakamali pa. Tama ba? Tayo nga may Holy Spirit na nagbabackslide pa. Ay di lalo yung walang Holy Spirit. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon. Ano ipapakain sa Holy Spirit, sa iglesia ng Panginoon para maging malakas?
Are you with me? Andiyan po ba kayo? Ano ang trabaho ng pastor? Pakanin ang tupa. Ano ipapakain sa tupa? Ituloy natin ang basa, verse 29. Hanggang saan ba yan? Sige, babilisan ko lang. Aking talastas na pag-alis ko ay magsisipasok sa inyo mga ganid na lobo na hindi magpapatawad sa kawan. Yan ang hindi nakain na pinakakain ng tunay na pastor, yung mga lobo. May pagkain silang kanila. At magsisilitaw sa mga kasamahan din ninyo ang mga taong magsasalita ng mga bagay na masasama. Upang magdala ng mga alagad sa kanilang hulihan, mag-iingat kayo kung kayo may naaamoy na nangagdadala ng kanilang tao sa kanilang hulihan. Hindi yan tupa. Are you with me? Amen! Kayo ba iniwala na ang pastor nyo ay pastor ng Panginoon? Kaya sabi ko sa inyo, ang naniniwala, ako'y naniniwala din kay tupa ng Panginoon. Bakit? Hindi ka tayo magsasalita ng masama, kundi ng salita ng Diyos. Verse 31, ano sabi diyan? Kaya nga kayo'y mangagpuyat. O yun, kaya naman pala, ang basa niyo, natupad sa hula. Siguro mga puyat kayo kagabi, ano? Kaya nga kayo'y mangagpuyat. Naalalahanin sa loob ng 3 taon ay hindi ako naglikat sa gabi at araw ng paalaala sa bawat isa na may pagluha. At ngayon, pinagtatagubilin ko sa inyo sa Diyos at salita ng kanyang biya at sa salita ng kanyang biyaya na makapagpapatibay at makapagbibigay sa inyo ng mana sa kasamahan ng lahat ng mga pinapaging banal. Mga kapatid, the strength of the appointees and the church, the Holy Spirit through His words. Kaya ang pastor, pakakainin kayo ng kanyang mga salita. Ang tunay namang tupa, nakain talaga ng salita ng Diyos. Amen ho ba? Ngayon kung hindi, baka isang araw ikaw yung lobo. Nalalabas ang tunay mong kulay. Amen? Amen ho ba? Spirit appoints. Tayo po mag-pray.